Ako si Noemi at ito ang aking kwento. Nakasuot si Noemi ng lumang t-shirt at paldang cotton. May hawak siyang maliit na plastik ng tinapay habang binabaybay ang makipot na daan pauwi. Pawisan na ang noo niya kahit malamig pa ang simoy ng hangin. Sa kanyang kaliwang kamay ay may supot ng gamot. Gamot para sa ina na hindi na halos makabangon. Pagdating sa harap ng bahay, marahan niyang binuksan ang pinto. Narinig niya agad ang mahinang ubo mula sa loob. "Ikaw na ba yan, anak?" Boses ito ng nanay Mila niya. Lumapit si Noemi. Inilapag ang gamot sa mesa, saka dumiretso sa kama ng ina. Inayos niya ang kumot nito at pinisil ang malamig na kamay nito. "Ako po ito, inay. May dala po akong gamot. Uminom na po kayo para bumuti na ang pakiramdam niyo." Pilit na ngumiti ang nanay niya habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Hindi mo na sana pinilit pa, anak. Mahal ang mga iyan. Mas kailangan mo ng pambili ng pagkain." Umiling si Noemi at ngumiti, bagamat halatang pagod na ang kanyang mga mata. "Wala na pong mas mahal pa sa inyo. Sa kaming natira pa naman po ako dito. Bukas po may shoot ulit. Isang eksena lang, pero okay na rin yun. May bayad po kahit papaano." "Shoot na naman. Hindi ba napuyat ka kagabi sa set? Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit." "Kaya ko po ito, inay. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Mas mabigat pong makita kayong nahihirapan." Sumandal ang kanyang ina sa unan habang nakapikit. Si Noemi naman ay tumayo upang ayusin ang mesa. Kumuha siya ng isang baso ng tubig, saka nilapit sa ina. "Inom na po tayo. Kailangan niyo pong lumakas. Gagaling po kayo. Hindi po ako titigil hanggat hindi kayo gumiginhawa." Pagkatapos uminom ng nanay niya, saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. "Noemi, anak, kung may pagkakataon kang makapag-aral muli, huwag mong sasayangin. Bata ka pa." Tumigil ang dalaga sa paghuhugas ng tasa. Saglit siyang napatitig sa labas ng bintana, saka lumingon sa ina. "Hindi pa po sa ngayon, nay. Hindi pwedeng ako lang ang may pag-asa. Kailangan po, pareho tayong makarating sa dulo. Gagawin ko pong lahat. Basta po, huwag kayong bibitaw." Muling tumulo ang luha ni Nanay Mila. Si Noemi naman, bagamat matatag ang boses, ay mariing nakapikit. Pilit na kinikimkim ang pagod at takot. Tila gusto niyang isigaw sa mundo ang bigat na pinapasan niya, pero mas piniling niyang ngumiti sa kanyang ina. "Mamaya po, bibili na rin po ako ng paborito yung lugaw, yung maraming luya. Tapos pupunta ako sa terminal. Baka po may extra ulit akong eksena." "Anak, salamat. Salamat sa lahat." Tumango si Noemi. Saka muling lumapit sa kama at hinalikan ang noo ng ina. Mainit ang araw at siksikan ng pila sa terminal. Nakaupo sa bangketa si Noemi. Yakap ang kanyang sling bag habang hinihintay ang susunod na jeep na may bakante. Pero bago pa siya makatayo, isang babaeng naka-blazer ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Noemi Ramos?" Agad na napakunot ang noo ni Noemi. Tumayo siya na para bang handa na siyang tumakbo kung may mangyayari bang hindi maganda. "Opo, bakit po? Kilala niyo ako?" "Hindi personal pero may nagbigay sa amin ng pangalan mo. Isang casting director sa huling indie film na sinalihan mo. Inirekomenda ka niya at interesado kami." "Interesado? Sa shooting? Anong pelikula po ito?" Umiling ang babae at naglabas ng isang sobre mula sa maliit na bag. "Hindi ito pelikula at hindi rin ito scam kung yan ang iniisip mo. May alok kami at kung tatanggapin mo, sapat ang bayad para hindi mo na kailangan pang magtrabaho." Natahimik si Noemi. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang dokumento na may header na Everest Genetic Holdings, Confidential Agreement.
May halagang nakasulat sa unang pahina. Tumigil ang hininga niya sandali. Ito po ba ay... Tama ba itong binabasa ko? Tumango ang babae. 9 na buwan. Maninirahan ka sa isang private estate. Kompleto ang medical support. Secured ang location. Ang trabaho mo lang ay maging surrogate mother ng magiging anak ng isang prominenteng kliyente. Ayaw niya ng publicity. Kaya't kailangan din ng discretion mula sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Noemi habang iniintindi ang bigat ng alok. Anak? Gusto niyang ipagbuntis ko yung anak niya? Oo, pero hindi ito simpleng transaksyon. Hindi rin ito basta-basta. Pinagdaanan mo ang psychological at physical profiling. Sa tulong ng mga tagong kamera noong huling shoot mo, isa ka sa mga piling babae na pumasa. Ginamit niyo po yung production para itest ako? Hindi namin sinira ang batas. Wala kaming nilabag. At may choice ka naman eh. Tumingin si Noemi sa kalangitan na puno ng kawalan. Isang tawag ng responsibilidad sa kanyang ina ang tila bumigat sa kanyang dibdib. At kung sakali, anong mangyayari sa akin pagkatapos? May separation period at may counseling. May pondo kang matatanggap para makapagsimula. 1 beses lang ito. Hindi ka nila kailangan sa buhay ng bata, pero meron kang seguridad. May kasunduan na hindi pwedeng baliwalain. 1 buhay ang kapalit, pero kapalit din nito ang kapayapaan ng pamilyang iniwan mo sa baryo. Napatingin ang dalaga sa hawak niyang papel. Tila bumigat ito sa kanyang mga palad. Kailan ang alis? Ngayong gabi, may van na naghihintay. Hindi mo na kailangan pang mag-impake. Lahat ng gamit ay provided. Isa lang ang tanong, handa ka na ba? Napatingin ang dalaga sa babae. Sa kanyang isip, nakita niya ang imahe ng kanyang ina. Sasamahan niyo po ba ako o ako lang ang pupunta? Sasamahan ka namin hanggang sa makarating ka sa estate. Malalim na ang gabi nang pumasok sa opisina si Renz. Nakaupo siya sa leather chair. Nakasalansan ang mga dokumento sa kanyang harapan, pero hindi iyon ang laman ng isip niya. Binuksan niya ang isang envelope na may embossed na selyo. Muli niyang binasa ang nakasaad doon na 5 beses na ngayong linggo. Kung hindi ka pa magkakaroon ng lehitimong anak sa edad na 35, otomatikong lilipat na sa pinsan mong si Leandro ang buong kontrol sa kumpanya. Pati ang pondo ng Almonte Foundation. Napapikit si Renz, saka mariing sinapo ang sentido. Nakarinig siya ng katok. Sir, dumating na po si Miss Noemi Ramos. Nasa quarters na po siya. Nakakain na rin po. Hindi kaagad sumagot si Renz. Tumayo siya at lumapit sa bintana habang nakatanaw sa malawak na hardin ng estate. May sinabi ba siya? Wala sir, hindi rin naman nagtatanong. Huminga ng malalim si Amanda. Lumapit siya sa mesa at nilapag ang medical profile ni Noemi. Pasado siya sa lahat ng test, malusog at matatag ang mental health, mataas ang pain tolerance, at higit sa lahat, hindi sakim sa pera. Wala siyang hinihingi, hindi siya kagaya ng mga dati. Yan ang gusto kong marinig. Hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Kailangan ko lang tagapagmana. Gusto niyo na po ba siyang makausap? Bukas na lang ng umaga. Huwag ngayon. Siguraduhin mong may sapat siyang pahinga. At ipaalala sa security na walang lalapit sa kanya. Wala siyang kausap kundi ako lang. Naintindihan ko po, sir. Dumating na nga si Noemi silid na tinakda para sa unang personal na konsultasyon, kasama si Renz Almonte. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng mahaba at malamig na upuang upholstered sa cream suede. Pumasok si Renz nang di man lang kumatok. Diretsyong lumapit sa lamesang salamin sa harap ng babae at tumayo roon. Kumusta ang unang gabi mo rito? Maayos naman po. Wala pong naging problema. Tumango si Renz.
Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Walang halong libog o pambabastos sa tingin, pero sapat na para ma-conscious si Noemi. Iisa lang ang dahilan kung bakit ka narito. Gusto kong maging malinaw sa simula pa lang na wala akong balak manligaw. Wala akong balak bumuo ng kung anong emosyonal na koneksyon. Naintindihan ko po. Hindi ako sang-ayon sa IVF. Gusto kong natural. Lahat ay kailangan magmula sa organic at hindi gawa ng lab. Alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Si Noemi, bagamat seryoso ang muka, ay halatang kinakabahan. Kumapit siya sa laylayan ng kanyang bestida at tila inipit ang takot sa pagitan ng bawat sagot. Kung yan po ang kailangan, susubukan ko pong gampanan. Susubukan? Kasi po, may kailangan po akong sabihin. Napakunot ang noo ni Renz. Tumayo siya ng diretsyo, saka tumingin sa babae ng mas matalim. Ano yun? Huminga ng malalim si Noemi. Parang may nakabarang buhol sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit pa rin niyang magsalita. Wala po akong karanasan sa lalaki. Si Renz, bagamat sanay na sa iba't ibang uri ng negosasyon at deal, ay hindi agad nakapagsalita. Kumunot ang kanyang noo at bahagyang tumaas ang kilay. You mean, you're still a virgin? Opo, hindi po ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi rin po ako nagkaroon ng kahit na anong relasyon. Tumigil si Renz sa tapat ng mesa at mula roon, pinagmasdan niya si Noemi. Wala sa tingin niya ang mali siya kundi pagsusuri. Parang sinusukat kung kaya ba talaga ng babaeng ito ang pinasok niya. Alam mong hindi biro ang pinasok mo, hindi ba? Hindi ito isang simpleng proyekto. This is about legacy. About bloodline. Isa itong buhay na dapat kong tiyakin at hindi pwedeng magkaroon ng aberya. Naiintindihan ko po. Alam ko pong hindi po ako perpekto, pero kaya ko pong gampanan ang kailangan. Bakit di mo sinabi kaagad? Hindi po nila tinanong at akala ko po hindi ganoon kaimportante yun eh. Akala ko po mas tinitignan yung kung malusog ako, kung responsable ako, hindi kung may experience ako o wala. You should know. I don't like surprises. I don't operate on uncertainty. Lahat ng desisyon ko sa buhay, planado. Wala po akong intensyon na guluhin ang plano niyo. Kung sa palagay niyo po ay hindi ako sapat, tatanggapin ko po. Tell me, bakit mo tinanggap yung alo ko? You don't even know me. You'll carry a child na hindi mo naman magiging bahagi ng buhay mo pagkatapos. Why do this? Para sa nanay ko. May sakit po siya at wala po kaming ibang paraan. Sinubukan ko na po ang lahat, pero laging kulang. Gusto ko pong mabuhay siya. Gusto ko pong gumaling siya. Napasinghap si Renz. Saglit siyang tumingin sa may sahig, saka muling tumingin sa babae sa harap niya. Alam mong pwede ka pang umatras. Alam ko po, pero wala na akong balak. Nagtagal ang titig ni Renz sa babae. Hindi niya inaasahang ganito kahinog ang pananaw ng isang babaeng kagaya ni Noemi, na sa unang tingin ay tila wala pang pinangahawakang mundo. If we continue, you'll follow every condition. Yes, I understand po. Nilapag ni Renz ang hawak na folder sa mesa at muling tumalikod. I'll give you 3 days. Gamitin mo yun para maghanda. On the 4th day, we begin. You know what that means? There will be monitoring. Doctors will be involved. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Amanda, not me. Hindi ako nandito para alagaan ka. Ang trabaho mo lang ay isilang ang anak ko. And one more thing. One more thing. Napalingon si Noemi sa lalaking papalabas na sana. Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito. At huwag mong hahayaang masira iyon ng kahit na anong damdamin. Bumukas ang pintuan ng silid ni Noemi at pumasok si Amanda na may dalang tray ng almusal at isang maliit na folder.
Inilapag ni Amanda ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Sinulyapan niya si Noemi na ngayon nakaupo sa gilid nito. Magandang umaga, Noemi. Kumain ka muna. Pagkatapos niyan, sisimulan na natin ang orientation mo. Nag-angat ng paningin si Noemi at bahagyang naguluhan. Orientation po? Akala ko pang-4 na araw pa. Oo, pero ngayon, training na muna. Huwag kang kabahan. Hindi ito medical. Para lang itong session sa pagpapalakas ng kalooban. Confidence po? Tugon ni Amanda at binuksan ang folder. Actually, medyo espesyal ang klase na ito. Tuturuan ka kung paanong, alam mo na, mas maging kaakit-akit. Kaakit-akit? Parang sa acting po ba? Hindi, I mean sa lalaki. Halos mapaatras si Noemi. Napalakas ang pag-angat ng ulo niya at tila nabilaukan kahit wala pa siyang kinakain. Namula ang kanyang pisngi at halos hindi makatingin ng diretsyo kay Amanda. Po? Napangiti si Amanda dahil sanay na siya sa ganitong reaksyon. Huwag ka mag-alala. Basic lang ito at kailangan lang para sa koneksyon. Para sa pisikal na kasanayan sa pakikitungo. Hindi ka naman namin pababayaan. Paano po kung wala po talaga akong alam? I mean, ni holding hands po, hindi ko pa naranasan. Kaya nga tayo may session para hindi ka mabigla. Meron kaming consultant. Huwag ka mag-alala, hindi ka niya hahawakan. Puro usapan lang ito. May demonstration pero ikaw ang magtatakda kung hanggang saan ka komportable. May demo po? Sa akin? Oo, tungkol sa body language. Paano po kung hindi ko po talaga kaya? Parang hindi ako marunong mangakit, lalo na sa hindi ko po kilala. Noemi, ito lang ang isipin mo. Hindi ito para sa romansa, para ito sa koneksyon. Para hindi ma-awkward si Sir Renz. Mas magiging magaan ang proseso kung may kaunting rapport. So parang acting lang din po pala. Exactly. Pero live. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Sa unang tingin ay tila isang executive, ngunit may halong aura ng isang showbiz coach. Siya si Miss Daya, ang consultant. Hello! So, ito pala ang Road Diamond natin. Masiglang bati niya. Mabilis na tumayo si Noemi at bahagyang yumuko. Magandang umaga po. Ay, ang bait naman. Pero huwag ka mag-alala, Noemi. Safe space mo ito. Wala kaming ibang layunin kundi ilabas ang natatago mong alindog. Alindog? Ganda? Oo, para mas maging relax ang interaction mo kay Sir Renz. Paliwanag naman ni Amanda. Lumapit si Miss Daya sa harap ni Noemi. Simulan na natin. Una sa lahat ay ang upo. Pero hindi bastang uupo ka lang. I want you to imagine na ikaw ang may control. Hindi sunod-sunuran. Hindi naman agresibo. Confident. Umupo si Noemi ng tuwid. Ang likod ay parang nasa classroom. Ganito po? Umiling si Miss Daya. Parang magra-recite ka lang sa eskwelahan. Hindi. Umupo ka na parang alam mong may karapatan ka sa mesa. Huwag kang matakot sa pwesto mo. Muling nag-ayos ng upo si Noemi. Bahagya siyang tumagilid, pero halata na hindi pa rin siya komportable. Mahigpit niyang inipit sa pagitan ng mga daliri ang laylayan ng robe niya. Relax your hands. Huwag mong gawing bilanggo ang mga kamay mo. Kasi po baka mahulog. Okay lang kung mahulog ang pride. Huwag lang ang dignidad. Ngayon naman, eye contact. Tumingin si Noemi kay Miss Daya, subalit tila nandidilat dahil sobra ang intensity nito. No, hindi ito interrogation. Gawin mong malambot. Parang sinasabi mo nga, I trust you. So parang puppy eyes po? Yes, but less dog, more goddess. Biro naman ni Amanda. Tama. Sang-ayon ni Miss Daya. Sunod. Boses.
Kausapin mo ako na parang ako yung taong gusto mo. Gusto? Halimbawa sabihin mo, kape po, pero ibulong mo. Nag-aatubiling sumubok si Noemi, pero sinubukan niya pa rin. Kape po? Parang may sipon ka lang talaga kung makasabi, ano? Dahan-dahan, Noemi. Huminga ka muna. Isipin mo si Renz. Matapang, makapangyarihan at nakakatakot. Pero ikaw lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Sumingit si Miss Daya na ngayon ay seryoso na ang mukha. Okay, babaguhin natin ang atake. Sabihin mo ito. Sir, gusto niyong magpahinga muna? Ako na po ang bahala. Tumango si Noemi. Sinubukan niyang ulitin ang linya ng mabagal at walang emosyon. Sir, gusto niyong magpahinga muna? Ako na po ang bahala. Medyo robotic pa. Isipin mo yung pagod na siya. At ikaw lang ang may malasakit. Muling huminga ng malalim si Noemi. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina, ngunit may bahagyang lambing. Sir, gusto niyo pong magpahinga na muna? Ako na po ang bahala. Nagkatinginan sina Amanda at Miss Daya. Si Amanda ang unang tumango. Not bad. Malayo pa pero okay na. Bukas na ang unang araw. Just stay calm. At kung mabigla ka man, huminga ka lang. Dumating si Noemi sa silid kung saan gaganapin ang unang pagsisimula ng proseso, kasama si Renz Almonte. Bagamat malamig ang simoy mula sa aircon, mas malamig ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Suot niya ang puting robe na binigay ni Amanda. Manipis ngunit mahaba, sapat para itago ang kahit na anong hiya. Pero sa ilalim nito ay t-shirt at cotton shorts pa rin dahil hindi niya kayang isuot ang nightwear na nakalagay rin sa drawer ng silid. Pumasok si Renz gaya ng nakasanayan na hindi man lang kumatok, ngunit wala na ang dating mahigpit at malamig niyang aura. You are early. Bahagyang tumango si Noemi. Hindi siya makatingin ng diretsyo at parang gusto niyang matunaw na lang sa may sahig. Opo. Akala ko po baka magalit kayo kung malate ako. Tumaas ang sangkilay ni Renz. Lumapit siya at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Why would I get mad? Hindi naman ito board meeting. Relax. Napakurap si Noemi. Medyo napaluwag ang pagkakaupo niya. Did Amanda give you the orientation? Opo, yung tungkol sa eye contact, sitting position, pati po yung Yung parang acting session. Namula si Noemi. Napatakip siya sa mukha. Nakakahiya po. Boses ko parang may sore throat daw, sabi ni Miss Daya. Napangiti si Renz. At least now I know na hindi ka robot. Pero tignan mo nga hindi pa nagsisimula. Nanginginig ka na. Hindi po kasi ako sanay. Akala ko po pag hindi ako umarte ng tama, magagalit kayo. Tapos, baka paalisin niyo na ako. Tumigil si Renz. Naging seryoso ang tingin niya. Umupo siya palapit dito. Noemi, this isn't about performance. This isn't a test. Wala akong grading system dito. Kung may ayaw ka, sabihin mo. Hindi kita pipilitin. Naintindihan? Napasinghap si Noemi. Gusto niyang maniwala, pero para bang may bahagi pa rin sa kanya ang natatakot. Naiintindihan ko po, pero paano po natin sisimulan? Tumayo si Renz at lumapit sa bar sa gilid ng silid. Kumuha siya ng 2 baso ng tubig at iniabot ang isa sa dalaga. Inom ka muna. We'll start by doing nothing. Po? We'll just sit here. Walang mangyayari. We'll just talk. Kung gusto mo. Akala ko po, kailangan na natin kaagad. Hindi ako hayok, Noemi. Hindi rin naman ako kriminal. This isn't some caveman ritual.
Akala ko po baka bigla kayong magtanggal ng shirt tapos sabihin ako ng now. Napatawa si Renz. Saan mo naman nakuha yan? Sa teleserye? Sa romance book po. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala ng tensyon. Para bang dalawang estrangherong parehong naligaw sa sitwasyong hindi nila talaga inaasahan. At ngayong narito na sila, kailangan lang nilang umupo at ngumiti. Okay. Let's make a deal. Wala munang mangyayari ngayong gabi. I want you to sleep. Just get used to being here. Next time, if you are ready, then we move forward. Napahinga ng maluwag si Noemi. Thank you po. Akala ko po babagsak na yung buong mission ko. Just don't faint. I don't want to explain that to doctors. Promise, conscious pa po ako. Good night, Noemi. And by the way, kung kailangan mo ng kape next time, sabihin mo lang. Mas masarap kung ikaw yung nag-aabot. Kape po. See? Ganyan yung boses mo kagabi. Practice pa. Napahalakhak si Noemi. Aba, gumaganti na kayo ngayon na, sir. I'm just preparing you. You'll be fine. Hindi kaagad bumangon si Noemi kinabukasan. Napapikit pa siya habang nakahimlay sa dibdib ni Renz. Basa pa ang buhok niya sa pawis at ang balat nila ay magkadikit pa rin. Ang kamay ni Renz ay nakapulupot pa rin sa bewang niya. Hinahagod ng hinlalaki ang balat na tila ba ayaw pang pakawalan ang sandaling iyon. Third time na yun. Bulong ni Noemi. May halong pagod at saya sa tinig. Hindi ka ba napapagod? Bahagyang natawa si Renz. Hinagod ng labi ang sentido ng babae bago sumagot. Hindi ako napapagod. Sa'yo. Napangiti si Noemi pero bahagya siyang umirap. Naging komportable na rin siya kay Renz at hindi na gaanong formal kapag kausap ito. Aminin mo, you enjoyed it. Oo na, masarap ka. Masarap to pero... Tumigil siya, umatras ng kaunti para makita ang mukha ni Renz. Ano ito? Tumingin si Renz sa dalaga. Hindi siya agad sumagot, pero hindi rin siya umiwas ng tingin. Ikaw ang tatanungin ko. Ano ito para sa'yo? Hindi nakasagot ang dalaga. Imbes na magsalita, ang sagot niya ay isang marahang halik sa labi ni Renz. Mula sa halik na yon, muli silang bumagsak sa init na parabang hindi nauubos. Ilang ulit pa nilang nahanap ang bawat isa sa katahimikan ng gabi. Naging pamilyar ang bawat himaymay ng balat, bawat impit na hinga, bawat bulong na halos hindi na kailangan ng salita. Parang doon lang sila naging totoo sa bawat isa. Pagkaraan ng huling ulit, tahimik na silang magkatabi. Ang ulo ni Noemi ay nakapatong sa braso ni Renz, habang ang kamay naman ng lalaki ay nakapatong sa puso niya. Napakapit si Noemi sa lalaki ng mariin, parang doon siya humuhugot ng lakas. Pagod na ang katawan nila, pero ang puso nila ngayon pa lang nagsisimulang tumibok ng sabay. Tahimik lang si Renz habang tinititigan ang test kit sa mesa. Pang-apat na test sa loob ng 2 linggo. Pareho pa ring negatibo ang resulta. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto mong marinig. Garalgal ang tinig ni Noemi habang nakaupo sa gilid ng kama habang yakap ang sarili. Sinusunod ko ang lahat. Lahat ng sinabi niyo ng doktor. Hindi ko rin alam kung bakit. Nakahawak siya sa sinturon ng suot na pantalon. Tila pinipigilang sumabog. 3 buwan, Noemi. 3 buwan ang nasayang. 3 buwang binayaran ko ang lahat. Binigay kong kailangan mo. Akala ko ba? Akala mo ba madali lang to para sa akin? Biglang sambit ni Noemi. Araw-araw iniisip ko kung mali ba ako, kung kulang ba ako. Hindi ako manika, Renz. Hindi ka nga manika. Pero hindi ka rin ang original choice ng agency. Alam mo ba yun, ha? Alam mo bang back up ka lang?
Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Renz. Sandaling tumalikod, saka muling humarap, bitbit ang isang folder. Tumawag ang agency. Napilita lang talaga silang gamitin ka dahil nag-back out yung talagang nire-recruit nila. Hindi ka man lang dumaan sa full screening. Kaya pala parang wala ring nangyayari. Bagsak ang balikat ni Noemi. Para siyang sinampal ng salita na hindi niya inaasahan. Ginusto ko naman to, Renz. Noong pumayag ako, alam kong hindi ako yung una mong pinili. Pero pinili pa rin kita. Pinili kong tanggapin kahit masakit. Kasi minahal na rin kita. Napamaang si Renz. Ilang segundo siyang natahimik bago natawa ng mapait. Mahal, Noemi, hindi ko binayaran ang pagmamahal mo. Binayaran kita para sa anak. Yun lang. Pero hindi mo ba naramdaman kahit minsang naging totoo tayo? Hindi ako humihingi ng kapalit. Pero sana, kahit kaunting respeto, kahit na hindi mo ako minahal, sana hindi mo ako ganito tratuhin. Hindi kita trinato ng masama. Malamig na sagot ni Renz. Pero hindi kita nilapitan para magmahalan tayo. Anak lang. Yun lang talaga. Hindi na nakakibuba si Noemi. Umiling siya at pilit pinigilan ang pagbagsak ng luha. Sana sinabi mo ng maaga para hindi ko na inakalang may halaga pa ako sa'yo. Ginawa ko rin naman ang parte ko, Noemi. Kung di ka mabuntis, wala na ako magagawa pa roon. Ayokong sayangin pa ang panahon ko kung di rin lang magbubunga ito. Nanigas ang mga balikat ni Noemi para siyang nilamukos. Unti-unting namumuo ang sakit sa kanyang lalamunan pero wala na siyang lakas para sumigaw. Base sa huling resulta ng immunological screening, hindi tumatanggap ang katawan ni Miss Santos sa embryo kung si Mr. Almonte ang biological father. Diretsong sabi iyon ng doktor habang nasa harap ni Noemi at Renz. Nasa klinik silang dalawa. Ano pong ibig sabihin niyan, Dok? Wala na ba talagang chance? May chance pa rin naman. Pero sobrang baba. Kailangan ng advanced na procedures tulad ng IVIG treatment, immunotherapy, pero hindi pa rin iyon garantisado. Magastos na nga. Hindi pa sigurado. Bakit nyo hindi agad sinabi ito? Sa simula pa lang. Ginawa po namin ng mga basic test. Pero ang ganitong compatibility issue, lumalabas lang sa repeated failed attempts. Hindi siya usual. Rare po talaga. Hindi rin kasalanan ni Miss Santos. Nalingon ni Renz si Noemi. Hindi mo ba alam ito? Hindi mo ba sinabi? Hindi ko rin alam. Akala ko okay tayo. Sinunod ko naman lahat, Renz. Lahat. Uminom ako ng gamot, umayos sa lifestyle. Tinanggap ko ang lahat. Pero ikaw, ni minsan hindi mo ako trinato na parang may halaga ako. Halaga? Tumaas ang kilay ni Renz. You were supposed to carry a child. Yun ang usapan. Hindi kita inarkila para magdrama. Napapikit si Noemi at doon nahulog ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko man inamin noon pero minahal kita. Minahal ko yung mga gabing akala ko totoo ka. Akala ko may binubuo tayong mas malalim pang sa usapan yung kontrata. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Ang kailangan ko, anak, tagapagmana. At kung di mo yun kayang maibigay, anong silbi ng lahat ng ito? Hindi lahat ng babae kayang sukatin sa pagbubuntis. Hindi ako inutil, Renz. Tao ako. May damdamin. May karapatan ding hindi magsisi sa bagay na wala akong kontrol. Puro palusot. Akala ko ba matatag ka? Pero gaya ng resultang ito, wala kang maibibigay. Anak lang ba talaga ang sukatan mo sa isang babae, Renz? Sa tingin mo ba, yun lang ang kayang ibigay ng katulad ko? Hindi sumagot si Renz. Nakapamulsa at mukhang iniiwasang tumingin ng diretso sa babae. Sabihin mo nga,
Kailan mo pa ako tinignan bilang tao? Noong una lang ba? O noong unang beses mo akong ginabi-gabi sa kama mo? Bahagyang kumunot ang noo ni Renz. Ay, wag mong gawing mas komplikado. Alam mong malinaw yung usapan natin at pumayag ka. Kaya wag mo akong iyakan dahil may nararamdaman ka na pala sa akin. Umupo si Noemi sa bench malapit sa labi ng opisina ni Renz at mahigpit na yakap ang kanyang bag. Namumugto ang mga mata. Dumating si Amanda, ang longtime secretary ni Renz. Bitbit ang folder na dapat sana ay papapirman niya kay Renz, pero agad niyang napansin ang lungkot sa mukha ni Noemi. Noemi, okay ka lang ba? Umiling lang ang dalaga. Hindi siya makapagsalita. Sa halip, tinakpan niya ng palad ang bibig niya para hindi lumabas ang higbi. Tumulo na rin ang mga luha kahit na anong pigil niya. Umupo si Amanda sa kanyang tabi. Nakausap mo na ba si Renz? Oo, at sobra na. Hindi ko na kaya. Pinagpalit na nga yata ako eh. Narinig ko? May bagong surrogate siyang ipapasok. Saan mo narinig? May tinawagan siya kanina. Hindi niya alam. Nandoon na ako sa may hallway. Narinig ko ng malinaw. Sinabi niyang baka mas effective yung isa. At least, sure daw na may resulta. Napatigil si Amanda. Halatang nabigla. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay marahang hinawakan ng balikat ni Noemi. Noemi, kilala ko si Renz. Hindi naman siya masamang tao. Pero lately, sobrang dami na niyang iniisip. Pressure sa board, problema sa kumpanya, expectations ng pamilya. Nadagdagan pa ng frustration sa sitwasyon ninyong dalawa. Kaya tama lang bang palitan ako? Ganun na ba yun? Kasi hindi ako nagbunga? Kasi ako yung defective? Hindi ko naman sinabing ganun iyon eh. Hindi ko sinabing tama yun. Mali at hindi kita sinisisi. Pero alam kong hindi ito iyong totoong Renz. Gusto niya lang maging in control ng lahat. Takot siyang mawalan ng direksyon. Kapag hindi niya makuha ang gusto niya, lumalabas yung pinakamalamig niyang anyo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siyang puso. Amanda, ilang buwan na ako naghihintay ng kahit na kaunting respeto mula sa kanya. Kahit na kaunting assurance na may halaga ako. Pero anong nakuha ko? Deadline, pressure, at ngayon papalitan na lang ako na parang wala akong kwenta. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Pero kung aalis ka na ngayon, siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Kasi once na umalis ka na sa buhay ni Renz, hindi siya yung hahabol. Ikaw ang babalikan ng tanong kung tama ba ang desisyon mong bumitaw. Ilang gabi na akong umiiyak mag-isa. Ilang beses na akong nakiusap sa sarili ko na maghintay pa. Pero hindi ko na kayang i-bargain pang sarili kong halaga para lang sa chance na baka magbago siya. Ayoko nang patunayan pa sarili ko sa taong hindi man lang ako kayang pahalagahan. Tumayo si Noemi. Muli niyang pinunasan ang luha. Ayoko na. Hindi ko na kayang ibigay pa sarili ko sa taong hindi marunong kumapit sa akin. Samantala, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Renz. Halos mabali na ang doorknob sa lakas ng pagkakahila niya. Sumalubong sa kanya si Amanda na hawak pa ang clipboard at bahagyang natigilan sa lakas ng pagpasok nito. Where is she? Mariing tanong ni Renz at dumiretso sa mesa. Binuksan ang drawer at isa-isang hinagilap ang mga papel. Nasaan si Noemi? Bakit siya wala rito? Nagulat si Amanda sa tono ng boses ni Renz. Umalis na siya. Kanina pa. Hindi na siya nagpaalam sa'yo kasi alam naman niyang hindi mo siya pipigilan. Biglang bumagsak ang isang folder sa mesa. Pinatungan iyon ng kamao niya na mahigpit ang pagkakakuyom. Kita sa leeg at panga niya ang tensyon. She just walked away. Without talking to me. Without asking anything. Renz, you didn't exactly give her a reason to stay. Napangisi si Renz ng mapait at puno ng galit. Tumalikod siya at tinapik ang gilid ng mesa. Of course.
Laging ako ang masama. Ako, ang walang puso. Ako ang walang respeto. What do they know? Pinagmamasdan ni Amanda ang likod ni Renz habang hinahabol nito ang hininga. She heard me on the phone, didn't she? Muling tanong ni Renz. Yung tungkol sa bagong candidate. Oo, narinig nga niya at inamin ko rin kasi totoo naman pero hindi niya alam ang buong dahilan. Biglang humarap si Renz habang nannilisik ang mga mata. You know why I kept those profiles, Amanda? Hindi yun bago. Those were from old agency, before Noemi, before I even met her. I never updated them. Never called them back. Dahil nagbago ang plano ko. Dahil pinili ko si Noemi. Pero hindi mo sinabi sa kanya. She thought you are already replacing her kasi yun lang naman yung narinig niya. Lalo na at puro disappointment ang nararamdaman mo lately. Bakit hindi siya nagtanong? Bakit hindi niya ako inarap? She just left. Umalis siya na parang wala akong karapatan. Naipaliwanag ang lahat. Baka kasi paulit-ulit siyang humiling na pakinggan mo. Pero palagi mong inuuna ang galit mo. Hindi mo man lang siya tinanong kung kumusta na ba siya, kung kaya pa ba niya. Kasi busy ka rin naman na patunayan na siya ang may pagkukulang. Napahawak si Renz sa kanyang sentido. Mahigpit ang pagkakapisil niya rito na parang pilit pinipigilan ang isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Pinili ko siya, Amanda. Alam mo yan. Hindi siya yung una sa listahan. Oo. Pero siya yung una kong pinaniwalaan. Akala ko, kapag binigay ko ang lahat ng kailangan niya, magiging maayos ang lahat. Binigay mo nga kailangan niya, pero hindi mo siya pinakinggan, Renz. Minsan hindi sapat ang pera, hindi sapat ang kontrata. May damdamin din ang tao. Matagal na tahimik si Renz. She said she loved me. Oo, at naniwala siyang kahit na hindi mo siya minahal, may respeto ka sa kanya. Pero kung puro pasakit at pagdududa ang binibigay mo sa isang tao na may tunay namang damdamin na para sa'yo, sa huli mapupuno rin siya. Tuluyang naupo si Renz sa gilid ng mesa. Napayuko siya at hinawakan ng sariling batok. Halos hindi niya makita sa sariling anyo ang gulo ng isip at emosyon. I was trying to protect myself, Amanda. Ayokong umasa. Ayokong masaktan. Kaya kapag parang walang nangyayari, I pull away. I shut down. I make it all transactional. Pero Noemi isn't a transaction. And now you might have lost the one person who could have taught you how to feel again. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Renz. Isang lalaking biglang napagtanto kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa niya. I need to find her. Mahinang bulong niya. Umuugoy sa banayad na hangin ang mga kortina ng maliit na bintana sa lumang bahay sa probinsya. Sa gilid ng kama, nakaupo si Noemi habang nakapatong ang dalawang kamay sa tiyan niya na bahagya ng nakaumbok. Tila mahigpit ang kapit niya roon. Namumugto ang kanyang mga mata at muling gumuhit ang luha sa kanyang pisngi. Anak, huwag mong pinipigilan ang iyak mo. Mabuti nang ilabas mo yan kaysa sa kinukubli mo lang. Malambing ang tinig ng kanyang ina nang mailapag nito ang tasa ng salabat sa mesa. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko akalaing sa kabila ng lahat, mabubuntis pa ako. Lumapit ang ina niya at umupo sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang balikat ni Noemi, marahang pinisil. Anak ni Renz? Bagamat halata sa tono na alam na nito ang sagot, ay tanong ng kanyang ina. Tumango si Noemi kasabay ng pagsikdo ng dibdib niya. Wala na akong ibang nakasama. Siya lang. Bakit hindi mo siya sabihan? Ayoko, Nanay. Hindi niya ako pinili. Hindi niya ako pinaniwalaan. At kahit kailan, hindi niya ako minahal. Pero anak niya yung dinadala mo. May karapatan din siyang malaman. Napaluhod si Noemi na parang biglang nawalan ng lakas ang tuhod niya.
Iniyakap niya ang mga braso sa sarili at humikbi. Alam ko, pero ayoko na pong bumalik sa sakit. Gusto kong palakihin ang batang to na buo. Nabuo ako. Hindi pilit, hindi basag. Hindi mo ito kayang itago habang buhay, anak. Tanggap ko yun. Pero ngayon, ito lang ang kaya ko. Mahirap nang mahalin pa ang isang tao na hindi marunong tumaya. Hindi ka duwag, Noemi. Pero wag mo hayaan na ang galit ang magpatakbo ng desisyon mo. Ngunit hindi na sumagot si Noemi. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Nagmamadaling lumabas si Noemi mula sa butika. Hawak-hawak ang ultrasound envelope at ilang prenatal vitamins sa paper bag. Medyo hirap siya sa paglalakad dahil sa bigat ng tiyan at halatang abnormal ang laki nito para sa 5 buwang pagbubuntis. Ma'am, alalayan na po kita. Alok ng guard at inabot ang braso niya. Okay lang po, salamat. Ngayong kumpirmado na ang pagbubuntis niya ay 4 na bata, parang mas naging mahirap ang lahat. Pagkarating sa may labasan ng parking lot, biglang tumigil si Noemi sa paglalakad. Napatigil ang kanyang paghinga nang makita ang isang pamilyar na kotse at isang lalaking nakasandal sa pinto nito. Si Renz. Napakurap siya. Umaasang guni-guni lang iyon. Pero totoo, nakatitig ito sa kanya. Long time no see, Noemi. Malamig ang boses na wika nito. Hindi ko inaasahan na dito pa tayo magkikita. Pinilit ngumiti ni Noemi. Oo nga, coincidence. Pero hindi gumanti ng ngiti si Renz. Tumingin ito sa tiyan niya. Ilang buwan ka ng buntis? Mga 5 months. 5 months? Umangat ang kilay ni Renz. Bakit parang 6 o 7 na? Baka naman twins or triplets. Napaatras si Noemi. It's not your business, Renz. Not my business? Tumawa ito ng mapait, pero halata sa tinig ang hinanakit. Pakiulit nga, kung kailan ka nagsimulang maglihim sa akin. Wala akong kailangan ipaliwanag. Talaga? Lumapit pa si Renz at halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. You disappear without a word. And now, you show up carrying a baby. No, babies. And you think I won't ask? Pinikit ni Noemi ang mga mata at mariing huminga. Hindi ikaw ang ama, Renz. Tumigil sa paggalaw ang lalaki. Saglit siyang natahimik. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sabi mo? I said, hindi ikaw ang ama. Umigting ang panga ni Renz. Kumurap siya ng ilang beses, pero hindi niya maitago ang pagkabigla. You are lying. No, I'm not. I met someone after I left. We were together. Matalim ang tingin ni Renz. You expect me to believe that? You disappeared barely a week after our fight. 5 months pregnant ka ngayon. You think I can't count? Gusto mo ba talagang marinig ang totoo, Renz? Hindi ko sinabing ikaw ang ama. Kasi ayoko nang bumalik doon. Ayoko na ng doubts mo. Ayoko na ng ego mong sinaktan ako. So you'd rather lie to my face? You'd rather make me believe na may iba ka kaysa harapin kung ano ang totoo? Kung ako talaga ang ama, bakit kailangan mong itago? Because you never believe in me. You called me desperate, manipulative. Akala mo isa lang akong substitute sa original plan mo? Ganoon ba kadaling limutin ang lahat ng ginagawa ko noon? Napayuko si Renz, pero mabilis ding nag-angat ng tingin. I was hurt too, Noemi. Pero hindi ko akalain na kaya mong pagtakpan ng anak ko sa ganitong paraan. No, anak ko sila ngayon. Ako lang ang nandito. Ako ang nagbubuntis. Ako ang mahihirapan. At ako ang magpapalaki kung kailangan. Napakuyom ang kamao ni Renz. I deserve to know the truth. You are 5 months too late. Biglang sumingit ang pharmacist mula sa pintuan.
Ma'am Noemi, naiwan niyo po yung resibo niyo. Nabitawan ni Renz ang tingin sa kanya at napatingin sa pangalan sa hawak-hawak na resibo. Noemi Ramos, quadruplet case, ongoing high-risk monitoring. Muli siyang tumingin kay Noemi. Nanlilisik na ang mga mata. 4. Hindi sumagot si Noemi. 4 ang anak ko. At sinasabi mong hindi ko sila anak? You should have told me. You don't get to make that choice alone. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Noemi. Masyado kang huli para sa mga desisyong iyan. At bago pa siya mapigilan ni Renz, umikot siya at iniwan ito sa labas ng butika. Mabagal ka na naman maglakad. Reklamo ni Renz habang nakasunod si Noemi palabas ng palengke sa gilid ng bayan. Bitbit ni Noemi ang isang maliit na bayong ng prutas. Mumaling siya at tinignan ito ng masama. Kung makapanghusga ka, parang hindi mo naman alam na buntis ako, Renz, ng 4. 4 ang nasa loob ng tiyan ko. Ngunit hindi siya sinagot ni Renz. Tahimik lang itong kinuha ang bayong mula sa kanya. Napahinto si Noemi. Oh, bakit hindi ka sumasagot? Usually kapag may sinabi akong ganyan, sasabihin mo na kaagad na drama ko lang yan. Wala pa ring sagot si Renz. Tumingin lang ito sa kanya, saka muling naglakad. Napairap si Noemi pero sinundan pa rin ito. Ano to? Silent treatment? Huminto si Renz at saka tumingin rito ng seryoso. Hindi. Pinipilit ko na huwag ka masyadong ma-stress. Buntis ka. Baka kung anong mangyari sa'yo. Natahimik si Noemi. Ilang hakbang pa ay napahawak siya bigla sa tagiliran. Teka. Agad siyang sinalubong ni Renz at hinawakan agad sa siko niya. Anong masakit? Yung tagiliran mo? Baka na-strain yan. Gusto mo umupo na muna? Ayos lang ako. Sumipa lang ata. Sure ka? Oo. Pero kahit na sinabing ayos lang siya, hindi bumitiw si Renz. Naglakad ito ng mabagal at inalalayan ang kilos niya. Sa bawat hakbang, pasimpleng sumusulyap ito sa tiyan ni Noemi. Napansin iyon ni Noemi kaya't muli siyang nainis. Ano ka ba, Renz? Tigilan mo nga yung parang may bantay ako palagi. Hindi ako invalid, no? Napakamot sa batok ang binata. Hindi ko sinasabing ganun. Gusto ko lang siguraduhin na safe kayo. Napahinto si Noemi. Bakit? May pakialam ka ba talaga? Oh, at hindi ako hihinto hanggat hindi mo yan nakikita. Akala ko ba gusto mo na akong palitan noon? Ibang surrogate, ibang candidate. Hindi ba't gusto mo na nga akong alisin sa equation? At baka nandito ka lang dahil may plano kang kunin ang mga bata sa akin. Huwag mo na uling ibalik iyon. Wala akong naituloy na ganyang plano. I was angry. I was scared. But I never stopped caring about you. And lalo na ngayon, Noemi, you are carrying my children. Napalunok si Noemi. Gusto sana niyang magsalita pero naunahan na siya ng isang sipa mula sa tiyan at mas malakas ito kaysa sa dati. Napangiwi siya sa sakit. Aray! Hey, ayun na nga oh. Upo ka nga muna. Dito sa gilid, may bench. Agad na inalalayan ni Renz ang babae at halos buhati na ito paupo. Nadulas ka na naman. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na mag-ingat ka sa mga basang sahig? Malamig na sabi ni Noemi habang nakaupo sa may sofa at hawak ang basang bimpo. Tumango lang si Renz at hinawakan ang tuhod na nasagi niya sa pagkakadulas kanina. Sorry na. Hindi ko nakita kaagad eh. Hindi mo talaga nakikita. Ganyan ka naman palagi eh. Sobrang kulit. Tapos ikaw rin mapapahamak. Hindi na lang sumagot si Renz. Inabot na lang nito ang bimpo mula kay Noemi. Pero hindi ito iniabot ng babae. Bagkus, iniwan niya ito sa gilid ng mesa. Ako na lang kukuha. Hindi mo na kailangan pang magpakamartir. Hindi naman kita pinilit. Napahinto ang binata. Bakit ba parang galit ka lagi? Kung may nagawa akong mali, sabihin mo na lang ng diretso. Eh hindi ba obvious? Lahat ng ito,
Ako lang ang kailangan mag-adjust. Ako lang ang pinilit ng sistema niyo. Tapos ngayon, parang ikaw pang kawawa? Hindi ko sinasabing ako ang kawawa. Sinusubukan ko lang tumulong. Kung papayag ka lang sana kahit kaunti. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Renz. Tumayo ang babae at nilapitan ito. Huwag mo akong tignan na parang ako ang may kasalanan. Hindi ko na maibabalik pang tiwala ko. At huwag mong isipin na porket buntis ako sa anak mo, ay meron ka ng karapatan ulit. Gusto ko lang iparamdam na nandito ako kung kailangan mo ako. Pero ayoko. Naiintindihan mo ba yon? Tumalikod si Noemi. Mas nakakahinga ako ng maayos kapag wala ka. Aalis na sana si Renz nang napatigil siya dahil sa sinabi ni Noemi mula sa kanyang likuran. Kung mga anak lang din ang habol mo, kunin mo na sila. Lumingon si Renz. Ano? Hindi ba, yun naman talaga ang usapan natin? Kapag nanganak ako, tapos na ang obligasyon ko. Wala akong planong hadlangan ka. Kung gusto mong palakihin sila mag-isa. Napahawak si Renz sa doorframe. Noemi, huwag mo namang gawin na parang transaksyon lang to. Transaksyon lang naman talaga ito di ba? Wala namang pagmamahal, simula pa lang. Tapos ngayon bigla kang lalapit at magpapakita ng concern? Nagbago ng lahat. Halata ang pagkapikon sa boses ni Renz. Hindi ko rin alam kung kailan, pero habang lumalapit ang araw ng panganganak mo, hindi ko na sila kaya pang bastang kunin na lang. Hindi ko kayang iwalay sila sa'yo. Too late. Kasi ako, matagal ko nang tinanggap na mawawala sila sa akin. Kaya huwag mo akong biglang gulatin na gusto mo na palang bumawi. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para lang bitawan sila sa isip ko. Hindi mo kailangan bitawan sila. Pero kailangan. Kasi kung hahawakan ko sila, masasaktan lang ako. At hindi ako papayag na habang buhay ako nakatali sa'yo. Kahit na may nararamdaman na ako para sa'yo. Muling natahimik si Noemi. Nanginginig ang mga balikat niya, pero pilit niyang pinipigilan ang luha. Saglit siyang napapikit bago nagsalita. Renz, huwag mo nang dagdagan. Huwag mo akong guluhin pa. Kung talagang may nararamdaman ka, respetuhin mo na lang ang desisyon ko. Nakatayo si Renz sa hallway ng ospital, tangan ang isang maliit na bouquet ng bulaklak at bagong biling stuffed toy. Mula sa may salamin, tanaw niya si Noemi sa loob ng kwarto. Hawak nito ang cellphone habang si James na kaibigan nilang matagal nang hindi nagparamdam ay nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya pinapasok. Tumikim ang nurse na lumapit sa kanya. Sir, sorry po pero ayaw po ni Ma'am Noemi na may ibang pumasok ngayon. Tumango si Renz, bagaman mahigpit ang hawak niya sa bulaklak. Okay lang. Sige po. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ni Renz ang nursery. Doon niya unang nasilayan nang malapitan ang quadruplets. Pareho itong nakapikit, may tigi-isang pangalang nakalagay sa crib. Napangiti siya, ngunit kaagad ding napalitan ng mabigat na pakiramdam. Habang pinagmamasdan ang kambal, narinig niyang may papalapit. Renz, si Noemi iyon na naka-face mask, nakatali ang buhok at halatang kagagaling lang sa check-up. Kasama niyang muli si James na may dalang mga dokumento. Pumirma na lang tayo. Ayoko nang patagalin pa ito. Wala bang kahit kaunting pag-aalinlangan? They are your children too. Alam ko. At kaya nga ayoko nang mas tumagal pa, di ba? Habang hindi ko pa sila nakakasanayan. Habang wala pang koneksyon. Mas madali para sa atin ang lahat. Inabot ni James ang folder ng legal papers. Ganyan na lang ba yun sa'yo? Wala ka man lang bang gustong sabihin sa kanila? O kahit sa akin? Anong gusto mong marinig? Na nasasaktan ako? Oo, pero ayokong mas tumagal pa ito.
Hindi ko na kayang danasin pa yun ulit, Renz. Kaya please, huwag mo na akong pilitin. Kahit burahin mo ako, kahit na itaboy mo ako, babalik at babalik pa rin ako. Kasi hindi lang sila ang dahilan kung bakit ako nandito, Noemi. Ikaw rin. You're too late. Hindi ako titigil. Huwag mo na akong mahalin. Kasi hindi ko na kayang mahalin pa ang sarili ko kapag kasama ka. Nasa kama si Noemi, nakatagilid habang mahigpit na yakap ang unan. Basang-basa ang punda niya ng unan sa paulit-ulit na pagdaloy ng luha. Sa kabilang bahagi ng kwarto, pinagmamasdan siya ng ina niya. Anak. Mahinang tawag nito nang makalapit at naupo sa gilid ng kama. Hindi ka na naman kumakain. Kanina ka pa ganyan. Okay lang ako, ma. Hindi mo kailangan magsinungaling sa nanay mo. Inabot ng ina niya ang baso ng gatas. Oh, uminom ka na muna. Kahit na yan lang. Umupo si Noemi sa kama at tinanggap ang tasa. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Napalunok siya bago nagsalita. Nay, ang sakit pala, no? Akala ko kaya ko. Akala ko mas magiging madali kapag hindi ko sila nakasama. Pero gabi-gabi mo silang iniisip. Anak mo pa rin sila, Noemi. Kahit pa sabihin mong surrogate ka lang. Sa 9 na buwang bit-bit mo sila, imposible namang wala kang maramdaman. Alam ko, pero choice ko to, Nay. Pinili ko to. Sinabi ko naman kay Renz na sa kanya na mga bata. Kasunduan yun. Dapat tanggapin ko. Walang mali sa pagpili ng paninindigan, anak. Pero tandaan mo, kahit na tama ang desisyon mo, hindi ibig sabihin hindi na masakit. Napapikit si Noemi. Bakit ganoon, Nay? Akala ko kapag ginawa ko ang tama, magiging payapa ako. Pero parang araw-araw akong hinahatak pabalik. Araw-araw akong tinatamaan sa dibdib. Dahil nanay ka, at kahit napilitin mo na huwag mahulog, nahulog ka na rin pala. Hindi mo lang agad napansin. Pero ayoko, Nay. Ayoko nang mas lalo pang mahulog. Baka mas masaktan pa ako. Baka mas lalo akong mawalan. Anak, sabi ng ginang at hinaplos ang buhok niya. Ang tunay na pagmamahal, laging may kasamang sakripisyo. Hindi kita kinokondena sa desisyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo, wala kang masamang ginagawa. Nilabanan mo ang puso mo para sa inaakala mong ikabubuti ng lahat. Pero minsan, anak, hindi masamang pakinggan ang puso. Hindi na napigilan pa ni Noemi ang pagbagsak ng luha. Gabi-gabi ko silang iniisip, Nay. Paano kung lumaki sila na hindi ako kilala? Paano kung akalain nilang wala akong pake? Pwede ka pa rin namang maging parte ng buhay nila. Kung gugustuhin mo, nasa iyo yan. Hindi pa huli ang lahat, Noemi. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Samantala, maingat na binuksan ni Noemi ang gate sa gilid ng bahay ni Renz. Sanay na siya sa oras kung kailan tulog ang mga bata at ang mga yaya lang ang nagbabantay. Isang beses 1 linggo lang siya kung bumisita. Sabat na para makita kung maayos ang kalagayan ng mga sanggol. Pero hindi sapat para masanay siya sa sakit ng pagkakahiwalay nila sa tuwing aalis siya. Pumasok siya sa loob, binati siya ng isang yaya. Noemi, good morning po. Tulog pa po sila, pero pwede kayong pumasok saglit. Sandali lang ako. Ayokong malaman ng iba. Tumango ang yaya at iniwan siya sa nursery. Maingat siyang lumapit sa mga crib ng quadruplets. Isa-isa niyang tinanaw ang maliliit na katawan ng mga sanggol. Napabuntong hininga siya at marahang hinaplos ang pisngi ng isa. Mahal na mahal ko kayo. Kahit na hindi ko pwedeng ipakita. Kaso,
narinig niya ang pamilyar na tinig sa kanyang likuran. Noemi, Nanigas ang katawan niya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naroon si Renz, nakasandal sa pintuan. Ang tingin ay hindi malaman kung magagalit ba ito o matutuwa. anong ginagawa mo rito? Dumaan lang. Tinignan ko lang sila. Mabilis niyang sagot at nag-iwas ng tingin. Dumaan lang. Inirapan siya ni Renz. May susi ka ng gate. Alam ng mga yaya ang oras ng pagdating mo. Ilang beses mo na itong ginagawa, hindi ba? Hindi siya sumagot. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa lalaki. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin na namiss mo sila? Wala akong kailangan sabihin, Renz. Ginagawa ko lang to para makasigurado na maayos ang mga anak ko. Anak natin. Noemi, hindi mo kailangan itago ito. Kung gusto mong bisitahin sila, sabihin mo. Huwag kang dumaan sa likod. Huwag kang magtago. Hindi ako nagtatago. Talaga? Lumapit si Renz. Then why do you keep running away? Every single time na nandito ako. Why can't you even talk to me? Because this is not about us. Hindi na. Tapos na yon. Ang mahalaga ngayon, maayos na lang lumaki. Tapos na. Ganoon na lang. Mabait ang tawa ng binata. Kung talagang tapos na, bakit nandito ka? Bakit di mo sila kayang iwanan ng tuluyan? Bakit umiiyak ka gabi-gabi? Akala mo ba hindi ko alam? Nag-init ang pisngi ni Noemi. Walang kinalaman sa'yo yon. Talaga lang. Mas lalong lumapit si Renz. Kasi kahit na anong iwas mo, Noemi, nakikita ko pa rin sa'yo. You still care. Sa mga anak natin. At kahit sa akin. Napalingon si Noemi sa kanya. Don't flatter yourself, Renz. Wala ka ng halaga sa akin. Ginawa ko lang ang tama. 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 Suminghal si Renz. Ang tama ba ay iwasan ako? Itago ang pagbubuntis mo. At ngayon, patago kang bumibisita sa mga anak mo. Hindi sumagot si Noemi. Nanginginig ang kamay niya, pero ayaw niyang ipakita kay Renz na unti-unti na siyang nadudurog. Lumayo siya. Uuwi na ako. Binuksan ni Noemi ang pintuan ng nursery. Tulad ng dati, ay hating gabi na naman siyang bumisita. Alam niyang wala si Renz o iyon ang akala niya. Tinungo niya ang crib ng isa sa mga sanggol at bahagyang yumuko upang halikan sa noo ang bata. Napasinghap siya nang biglang bumukas ang ilaw. Napalingon siya at naroon si Renz, nakasandal sa pinto. Seryoso ang muka at may hawak na baby bottle. Alis ka na naman ba kaagad? Kinagat ni Noemi ang labi niya at saglit na nag-iwas ng tingin. Renz, huwag mo na akong pigilan. Hindi kita pipigilan. Pero hindi rin kita papayagan na tumakbo na naman. Stay. Kahit ngayon lang. Bakit ba ang kulit mo? Anong gusto mong palabasin? Na parang ako ang masamang ina kasi iniwan ko sila? Hindi ko sinabi yan. Pero iniisip mo eh. Noemi, gusto lang kitang kausapin. Gusto ko lang malaman kung hanggang kailan mo balak itago itong nararamdaman mo. Anong nararamdaman? Wala akong nararamdaman, Renz. Wala na tayo. Alam mong simula't simula pa lang, hindi tayo compatible, di ba? Yan ang paniniwala mo. Sinabi ko yun nung hindi ko pa naiintindihan ang lahat. Sumabog din si Renz. Sinabi ko yun noong takot pa ako. Pero ngayon, ibang usapan na to. Huli na ang lahat. May mga anak na tayo, pero hindi ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na wala na tayong chance. Noemi, kahit na anong iwas mo, bumabalik ka pa rin. Bumabalik ka kasi mahal mo pa rin ako. Napapikit si Noemi at mariing pinigilan ang emosyon. Sabihin mo sa harap ko na wala ka nang nararamdaman
na ni minsan, hindi mo ako na-miss. Na kahit isang gabi, hindi mo iniisip na sana kasama mo ako. Nakatingin ka sa kanila, pero ako ang iniiwasan mo. Bakit? Kasi alam mong kapag humarap ka sa akin, mababasag ng pader na ginawa mo. Masyado ka nang nakakalimot, Renz. Ikaw ang unang nagsabi na hindi tayo pwede. Na hindi mo ako nakikita bilang isang partner. Na hindi ako sapat. Dahil bobo ako. Dahil gago ako. Dahil takot ako. Pero ngayon, Noemi, every night, naiisip ko kung bakit hindi mo pa rin pinipilit ang sarili mo na lumayo. Gayong alam mong pareho nating gustong magkasama. Hindi na napigilan ni Noemi ang luha. Hindi ganun kadali. Hindi mo alam kung gaano kahirap palayain ang mga batang yan. At ngayong naririto na sila, natatakot ako. Natatakot ako masaktan ulit, Renz. Na kapag pinili kitang muli, baka mawala ang lahat. Then don't choose me. Sabi ni Renz at marahang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Choose us. Nagising si Noemi kinabukasan dahil sa banayad na pagyakap ng isang pamilyar na braso sa kanyang bewang. Mahimbing pa rin natutulog si Renz sa kanyang tabi. Bahagyang nakakunot ang noo at may bahid ng pagod sa mukha. Pero kapansin-pansin ang katahimikan sa anyo nito. Parang mas magaan na ang paghinga nito kaysa sa dati. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik. Pinagmamasdan ang lalaking ilang buwan na niyang pinipilit iwasan. At ngayon, narito siya, nakahiga sa kama ni Renz. Sa tahanang minsan niyang tinalikuran. Gising ka na. Mahinang bulong ng binata. Napapikit pa ito, pero bahagyang nakangiti. Tipid na sagot ni Noemi, sabay iwas ng tingin. Hinapit siya ni Renz, palapit. Tatakbo ka na naman ba? Hindi ako tatakbo. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito ulit. Sanayin mo na sarili mo. Kasi hindi na ito panaginip. Dumilat si Renz, saka tumitig sa babae. Gising ako, Noemi. At ikaw, ang gusto kong makita sa bawat pagising ko. Wala ka pa rin kupas sa mga linyahan mo, Renz. Hindi ko na kailangan humingi ng tawad. Kasi simula ngayon, lahat ng sasabihin ko ay tototohanin ko na. Tumahimik silang pareho. Naghari ang isang uri ng katahimikang hindi alanganin, kundi komportable. Hanggang sa marinig nila ang paulit-ulit na iyak ng isa sa mga bata mula sa nursery. Biglang bumangon si Noemi, nag-aalalang tumingin sa pinto. Ako na, baka nagugutom na. Ako na, matulog ka pa. Kagabi ka pa lang nakatulog. Sigurado ka? Marunong ka na? Training ni Daddy to, no? Tugon ni Renz nang may ngiti at tumayo sa kama. Kumuha siya ng hoodie at saka naglakad palabas ng kwarto. Panoorin mo na lang mamaya kung pasado ako. Bumubuhos ang ulan pero hindi iyon naging hadlang kay Renz para ihanda ang isang maliit na setup sa pavilion na nasa gilid ng bahay. Nakaharang ang mga glass panels sa ulan ngunit tanaw ang madamong hardin at ang mga luntiang halaman na nababasa ng ambon. May nakahandang maliit na mesa, 2 upuang ratan na may cushions at ilang pirasong cake sa loob ng covered clutch. May mainit na tsokolate rin na may cinnamon stick sa gilid. Wala sa dating estilo ni Renz ang ganitong klaseng pag-aasikaso, pero ngayon ginagawa niya na ito ng walang pag-aalinlangan. Lumabas si Noemi mula sa veranda. Naka-cardigan lang at may daladalang baby monitor. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang nilapitan si Renz. Ngumiti si Renz at hinila ang upuan para sa kanya. Sabi mo dati, gusto mo ng tahimik na lugar kapag umuulan. Naalala ko. Napatingin si Noemi sa paligid. Eksaktong-eksakto sa na-imagine niya.
Kinuha ni Renz ang mug ng tsokolate at inabot sa kanya. Bahagya pang nanginig ang kamay niya nang tanggapin ito. Nakatitig si Noemi sa tsokolate, saka nagsalita ng mahina. Alam mo ba kung kailan ko na-realize na nagbago ka? Yung araw na hindi mo ako sinundan, nung hindi ka pinapasok sa room ng ospital, at akala ko pipilitin mo. Akala ko magmamatigas ka, pero hindi mo ginawa. Doon ko nakita na kaya mo na akong respetuhin kahit na masakit para sa'yo. Napayuko si Renz at bahagyang ngumiti. Kasi mahal kita. At mahal kita sa paraan na gusto kong piliin mo sarili mo. Kahit na hindi ako ang piliin mo sa uli. Natahimik sila hanggang sa biglang tumunog ang baby monitor. Yung pangalawa yon, si Rika. Pag ganun yung iyak niya, gutom na siya. Alam ko na yan. Tumayo siya pero huminto bago pa makalayo. Gusto mo bang ikaw magbuhat sa kanya ngayon? Oo, gusto ko. Mommy, tignan mo! Gumawa ako ng corona! Sigaw ni Renzo at patakbong lumapit kay Noemi at sinabit sa ulo nito ang corona na gawa sa paper plate at kinulayan ng glitters. Aba, Reyna na pala ako ngayon na. Natatawang tugon ni Noemi habang hawak ang laptop sa kabilang kamay. May binabasa siyang research article para sa kanyang thesis, pero tila nawawala na ang focus niya dahil sa mga kulit ng anak niya. Pumasok si Rika na may suot na sobrang laking sunglasses at may hawak na makeup brush. Mami, pwede ba kitang i-make up? May Zoom class ka na naman, di ba? Nagkatinginan sila ni Noemi at parehong ngumiti. Baby, mamaya na lang ha. Kailangan na munang mag-submit. Baby, mamaya na lang ha. Kailangan na muna kasing mag-sub. Baby, mamaya na lang ha. Kailangan munang mag-submit ni Mami ng requirement. Sige po, magpa-practice po muna ako kay Lola. Masayang sagot ni Rika bago tumakbo papunta sa sala kung saan abalang nananahi si Nanay Mila ng mga lumang tela. Lola, ako ang stylist mo ngayon. Sigaw ng bata at tinakpan ng scarf ang ulo ng lola niya na natawa na lang sa kakulitan ng apo. Sa kabilang bahagi naman ng bahay, naghahabulan sina Rami at Riva. May hawak na stuffed toy si Rami na ginagawang parang espada. Riva, ninakaw mo dragon ko. Hindi siya mismo nagsabi na gusto na niya tumira sa akin. Balik ni Riva habang humahagik-gik. Bago pa man sila magsalpukan, mabilis na bumaba si Renz mula sa hagdan at humarang sa gitna nila. Sige na. Pause muna ang mythical war nyo, Riva. Ibalik mo na ang dragon. Rami, mag-thank you Thank you. Sa ngayon. Ani Rami na nakabusangot. Nakangiting umiling naman si Renz at lumapit kay Noemi. Nagkumpisa na naman sila. Pero mabuti na lang, walang away. Puro storytelling lang yung buong araw. Ayos lang yan. Mas kabado ako kapag tahimik yung mga yan Biro ni Renz. Lumapit si Riva at umakyat sa kandungan ni Noemi. Mommy, kayo po ba ni Daddy nag-aaway katulad sa cartoons? Nagkatinginan sina Noemi at Renz at sabay na natawa. Hindi na kailangan. Sagot ni Renz at hinalikan ang ulo ng anak. Nag-uusap kami kagad. Before pa kami maging parang cartoons. Kaya pala boring kayo minsan. Biglang bulalas ni Renzo. Excuse me? Kunwaring nagulat si Renz sabay taas ng kilay. Biro lang siya, Daddy. Nakakatawa ka naman kapag nagluluto ka ng pancakes. Dagdag ni Rika at tawa ng tawa. Oo nga, pero nagiging kontrabida ka kapag tinatago mo yung chocolates. Reklamo naman ni Rami. Kasi nagiging mini monster kayong lahat kapag may sugar. Roar! Roar! Sabay-sabay na sigaw ng apat na nagtatalon pa at nagiikot-ikot sa kwarto na parang mga maliliit na halimaw.
Napatigil si Noemi sa pagtawa habang pinagmamasdan ang mga anak na masiglang tumatalon sa sala. Ang apat ay parang mga bolang enerhiya. Walang kapaguran, sabay-sabay ang sigaw at tili. Nakatingin lang si Noemi kay Renz na tila ba ay sanay na sanay sa ganitong eksena. Pero may bakas pa rin ng tuwa at pagmamalaki sa mga mata. Ilang taon na rin silang mag-asawa at dito niya na-realize na tama ang pinili niyang bigyan ng second chance ang kanilang relasyon. Hindi lang nagbago si Renz, binago niya rin ang sarili niya para makagawa sila ng matibay na pundasyon sa kanilang pamilya. Hindi dapat basta-bastang bumibitaw ng masasakit na salita, lalo na sa mga panahon na mahirap ang sitwasyon. Minsan ang mga salitang sinambit dahil sa galit ay may kapangyarihang sirain ang mga relasyon. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosende Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fe Navares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes,
Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn,
Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano